Morning. Bible study na ron. Ang title is The Truth About Predestination. Familiar ba ka We have to study this carefully kay mauni kadaghanang na belief gawa kabantay mga tao. Daghan kayo mga grupo na sa mga denominations na natakda na ni. And even churches of Christ in some way takda po. So saan mo siya? Idea about predestination? Kung saan ang concept of predestination? Baka mayroon kayo i-share before tayo mag-proceed. Kahit sa Zoom, you can share. Wala? Predestination is yung paniniwala na naihula na kapag yung halimbawa maliligtas ka na talaga. So, nakadistino ka na para maligtas. Pero yung predestination, I think, totoo lang yan para sa ating Panginoon sa Kristo dahil maka-destin na siya na magtubos lumaki sa langit. Okay, so thank you very much, Katbong. So yung predestination, from the term itself, pre, meaning before. Destination, so na-determine na yung destination before ka tao. To some extent, tama siya, pero off actually. So ang last two sessions we will be dealing sa kanasang predestination sa Bible. So sa mga kailangan kayo mabasa ito sa Bible, nga predestination, pero you have to study the context kung saan pasabutan ng predestination nga. So, yung lalari is, dipili ang tao ng langit. So, no matter what you do, langit yung ka. Kasi usa ka kabadungon. Kunya, kung ipili ka ng impyerno ka, bisa usa na makabuutan, impyerno yung ka. Kaya, i-determine naman daan. So, kana may concept of predestination nila. Ang Ginoo nagbuot kung asa ka, langit ka ba o impyerno ka. Kung sa may weakness ang pagtuo. Sugot mo, sige magsimba, nag-impyerno rin mo, kaya determine mo das ganyung impyerno. Kato mo simba-simba, sige lang das laing Kristo nila, kas bulangan. Para langit dito. Diba unfair kayo? Okay? So, ato ta sa atong outline. Ang atong outline, una, of course, tayo yung introduction, then ako introduce ko ninyo kining tulip doctrine. So it's an acronym actually, kining tulip. And then, ang tiga na is total depravity, kining tulip. And then, misuse and abuse verses, then our reflections. So, kini siya under sa total depravity, positions, ang isang session sa Bible study, kanang regular, one session na siya, pero because we have interaction and limited to time, so ako nang i-divide. Ang next meeting nga, ito tanawon ang mga verses to prove na wala ginang total depravity. Ay mga nindot kayo mga verses to show, even at the Garden of Eden, o dito pala sa Garden of Eden na natin mapakita na totally wala ginang total depravity. So, ang karoon lang, at lang itawag na misuse and abuse verses, ang ilang mga verses to support their belief. Ito na nga ito, yun sa nila paggamit o nagamit na sa verse, wala sila magtanaw sa context. Throughout the study, ako mapakita ninyo. For example, na sa verse, 1 Corinthians 10:13, ilang isupport for some of that kanang tulip, I think nasa Timon siguro. Kaya, ang nita po, basahan nito ang 1 to 12, supak tayo sa ilang itudlo. Matras pa sa chapter 9, 24 to 27, supak yapon. Nagkatulo sa verse sila gigamit to support their belief. So, grabe kayo ang yawa, magkakailan sa tao. And then, kung kita mag-study tarong, ano lang kita? Okay, so, siguro mga 20 years old pa ko. Sa una, dito sa daan mga congregation, panungod ka na siya, ako yung nagdala sa mga adults. Pero bata pa ko. Mga 20s, yung edad adults, yung edad, mga ibang 60 na edad ng uban. Sa dali na sa kubisita preacher, yung isingit ang predestination. Tingnan ako mga verses, dito na hilo man siya. So sana, effective sa kaya or what. Anyway, let's go to the introduction. So, first verse na ito diri, anong atong isya tunan, introduction na ito, hatag niya siya, listen, nga na atong tunan. So, klaro kaya siya, ang katungkuan, yung niya, sanctify the Lord God in your hearts, and always be ready to give a defense to everyone who asks you a reason for the hope that is in you, with meekness and fear. So, kung aming buhato sa Kristohanon, ready ta mo tubag. Yung sa pag-ready, kung di ta mag-study. Diba?
makita tag kani siyang may makasugatag na tao kung insist of destination o idea ni. So either mapahiya ta kay so man may tubag or madala ka. Diba? So yeah, kinahanglan ko no realita depensa sa pagtuo. Kaya of course ayos pug nga pagkata no with meekness to noan here. Kung pataka lang po isang admire sa ato. So you're having a good conscience that when they define you as evildoers, those who revile your good conduct in Christ will be ashamed. So maulaw sila, magsigis lang, magpusulti sila, magbiig mao. And then, ikaw, sakto na ka, no? Sakto ng konsensya. Okay? Next na ito nga, another verse na ito mabasa po sa Bible is, siya. Doon na tayo obligasyon as Christians to remain in Christ's words. So unang predestination, hindi pulong sa Ginoo. Everyone who maintains or believes and teaches sa kanang predestination, they don't remain in the teachings of Christ. Therefore, they are not true disciples. Kung disciples, ito are Christians, they are not true Christians in the eyes of God. So may mga reasons. Sige, next na po na slide. So, din ito, no? Another panindong, nakuha tayo ng pabiling dani, kung pagpunang Kristo, kuha tayo Diyos. So, kung ang predestination is not a teaching of Christ, then everyone na nag-tudloan na nag-tuo, wala sa Diyos. That's how, kung makita ba, kung sa ka-dangerous bitang situation. Many of us, especially denominations, but of course, kita even among the other congregations of Church of Christ, they don't care about doctrines. Hindi kayo sila mo, para nila, say by grace ka, matakda na sa mga predestination ng mga grupo. So, again, as Christians, we have to remember always na kung ba't talang pabilin, huwag tayo Diyos. So, no matter how many times we claim na Christian ta, hindi kinamita buong Christian ta, kaya the first place, huwag tayo Diyos sa pagkinabuhi. Okay, next. Kaya, parang ito, no? Magulang manas yung balay, ayaw gawata, ayaw pumusta, kaysa mumusta, pagkaambit siyang dautang binuhatan. Tingana ka seryoso, kining pagtulungan na atong ma-encounter sa matag karubugunya. Kaya mga tao, maguduol na to. Apoy mga tao ito duolong, nga, may kamo nga lahi. So, dili ganit, dili pa, dawat ko na iniskuanas atong balay. Dili pa pamumusta. Kaya siya mangumusta, nakaambit na siya dautang binuhatan. Kaya na ang concept of dautang sa Bible. Pero ang mga Christians again, or mga denominations, they don't really put emphasis on that. Okay, so ato na ta sa atong main point. The tulip doctrine. Isa familiar ng tulip. Na may idea? It's an acronym actually. Okay, sige, next. So ang T is total depravity. In other words, kung saan total depravity, what game mahimo ang tao. Kaya itawag ko siya also known as total inability and original sin. Okay, so about ang original sin, di kanya sa Catholic Church. And then later on, when Martin Luther reformed the church, iyarang gi-emphasize ka to siyang saved by faith alone. Kung nga, dagang mga practices nga ilaga po i-carry over, mula kita siya reform, dili restore. Lahat ang restore, ibalik mo sa original. Reform, or usap lang mo. Next, ang U, unconditional election. Kung na siya kung piliyon ka, dili siya butang kung buutan ka ba niya o dili. So may kondisyon din ang iyang pagpili. So kung ikaw, langit ka. Ikaw, impierno ka. Muna, word kayo, no? I don't know, familiar mo, but again, as Christians, we should be ready to defend our faith. Kinanglan nato ni sila mga tunduan. Because sometimes we don't care, no? But, posible na atong mga future generations matakdan. Diba? Kung kita ka ma-aware ta, niya atong future generations, kaya we don't study, kita buwan na nga, sila yung mga matakdan. And, sayang kayo. Next, ang L is limited atonement, also known as particular atonement. Ang pasabutan ni, gamay ra ang iyang ipakamatyan, dili tanan. Ang iyang ipakamatyan, kanturang iyang ipili. Imagine, ipili niya ang iyang ipakamatyan. Or the sheep, mga tawag niya. Ang sheep ako na iyang ipakamatyan. Next, I, irresistible grace. So, kung maaptan kas grasya, di nyo ka ka-resist. O, mudawat nyo ka. So, saan pa din mo klikay. So, irresistible grace. Okay? Ang P is perseverance of the saints, also known as once saved, always saved. Hindi na ako lagi type niya, you have the source. Calvinist
corner.com/tulip.html. I don't know na pa ba ng site, but the moment ako nagikuha, ako yung nililimutan ang source. Wala bang i-remove na from the website, natay proof nga na siya, nag-exist na siya. Okay, naman sa una akong i-print as PDF ba? Check lang ako mga web pages na kung saan yan, makita nyo mo. Pero wala, come and go. Hindi lang ma-renew ang domain, hindi lang ma-post. Or kung mo ma-bayari ang inyong storage, hindi na nila ipakita. So, manang mas mayo nga ato yung i-print PDF na to, niya, ang option nga, ibutang URL, ID. So, makibaw kita nga, naani siya gikan, naani nga date. So, if wag tang na, kita ma-accuse of creating something. Kaya naman tayo copy nga naka-PDF with the date, kamusta siya access, and isa to siyang date o ang URL. Okay, so, tanaw na to ang T, total depravity. So, sa pasabot ang total depravity, ilahan niya po ni, ako lang i-copy. Ingon niya, sin has affected all parts of man. So, ang sala ko na naka-apekto sa tanang bahay sa lawas. The heart, emotion, will, mind, and body are all affected by sin. Itong lawas, itong huna, itong pagbuot, and so on. Itong lawas affected by sin. We are completely sinful. So, may emphasize. Of course, huwag kayo magtana ang completely sinful. We are not as sinful as we could be, but we are completely affected by sin. So, that's huwag yapon sa mga website. Next. Yun na sila yung mga verses to support daw. So, muna itong tanawin ay some of the verses. Matanaw na to later on pa. Kahit ito sa predestination sa Bible, with some of them, pwede na ito matanaw. But some of this, hindi na panaghanan hindi na ito matanaw. But you see, the doctrine of total depravity is derived from scriptures that reveal human character. Man's heart is evil. In Matthew 7:21-23, I think bago na ito siyang na-discuss. Very, ito siyang labi na ito discuss na sa kung sa'yo matsulog sa bakba, di makahugaw. That's verse 15. We padayon na mo, 20, 21, ingan dito, katong mga mukang from the mouth, like itong mga hatred, evil, and so on, all to siya makahugaw. So, muna siyang verse Mark 7:21-23. Seek daw, Jeremiah 17:9. Jeremiah 17:9, the heart is deceitful above all. Muna siyang nagkitaw na seek. And then, man is a slave of sin. Ako tayo problema na. Pinood na, Romans 6:20. He does not seek for God. Also, Romans 10:3-12, that no one is good, no one is seeking God. Another verse, he cannot understand spiritual things. So, kung ang tao ko na dili maka-understand of spiritual things. 1 Corinthians 2:14. And then, he is at enmity with God. So, kibabot na. And is by nature a child of wrath. So, yung mga verses na sinilit, tama. We will discuss 1 Corinthians 2:14 later on. At ito na kung sa may pasabot niya. Di ba kita kasabot of spiritual things? And then next, the Calvinists ask the question. In the light of the scriptures that declare man's true nature as being utterly lost and incapable, how is it possible for anyone to choose or desire God? So the answer is, he cannot. Therefore, God must predestine. Okay, total inability. Matsuwa, hindi ka kapili, hindi ka katinguha, kung Ginoo, parang, wag yun. Tuwag ko na siya, kaya naging epekto sa sala. So, because of that, hindi ang tao makapili, iyan nakapili o daan. Ikaw langit ka, ikaw siyerno ka. Ewan ko na yung capability. Next meeting, I will show you, even sa Garden of Eden, right after nakasala ang tao, tanara to, kung tao tama ba. So, next meeting na. Okay, tapos na additional verses. Ngayon, Calvinism also maintains that because of our fallen nature, we are born again not by our own will, but by God's will. That's like verse John 12-13. Ato lang tanawin po, John 1:12-13. So, kung nag-baptize mo, dili ito yung kabubukon, ipugos mo sa Ginoo. Ipugos mo sa Ginoo, dili ito inyo na pagtugot, dili ito yung decision. And then next, God grants that we believe. Philippians 1:29. So, di natin matanaw, dito di matanaw rin natin. Faith is the work of God. John 6:28-29. So, brother, ang Ginoo na yung mutuo para nimo. And God appoints people to believe. So, siya magpili kung kasi mutuo. And then, God predestines. So, kani Ephesians 1:1-11. Kani last verses 3.
matako na po ni siya sa labi na ka ng 8:29 po sa katong predestination in the Bible. No, sa last two meetings na ito, ma-discuss na ito na. So we will not discuss all of these verses now, but just give you some para makita na ito. Tulo lang siguro, kay what time. So, ato tayo na sa misuse and abuse ng mga verses. Okay? So, na kita misuse and abuse verses. In this case, atong gamiton ng 1 Corinthians 2:14. Sanahan na ito, abuse ba nila? Misuse ba nila? Sige, next. So, mali ang 1 Corinthians 2:14. So, those who are unspiritual do not receive the gifts of God's Spirit. For they are foolishness to them. And they are unable to understand them because they are spiritually discerned. So, tanan ninyo, nag-support din siya na ang tao di kasabot sa mga spiritual things. Ang salam niya. Una ilang verse. Ito ko ng mga spiritual do not receive the gifts of God's Spirit. For they are foolishness to them. Kabuuan na sa nila. Now, they are unable to understand them because they are spiritually discerned. So, what do you think? Before tamuan, kayo gusto din si tanaw ninyo, yan, di kita ka-pilit. Mas tingin niyo. Okay, let's go to the background. Ang parang immediate context. Kung atras na gamay. So, magsubot sa verse 12. Verse 12, tingnan rin. Now we have received not the spirit of the world, but the Spirit that is from God, so that we may understand the gifts bestowed on us by God. So, Paul was referring to the Christians, siya wala takadawat sa Espiritu sa kalibutan, kundi Espiritu sa Diyos, o Espiritu sa Diyos. Ano tama kasabot ko sa mga gasa na gihatag on us by God? And we speak of these things in words not taught by human wisdom, but taught by the Spirit, interpreting spiritual things to those who are spiritual. Kaya so muna ang context niya, na wala yung mga butang na itudlo na the human wisdom, iya sa Ginoo, iya sa Spirit. Kaya kita mag-interpret the spiritual things to those who are spiritual. So, muna sa gapong support. Kaya, dahil sa next verse, 13 and 14, muna to, those who are spiritual do not receive the spirits of God, for they are foolishness to them. And they are unable to understand them because they are spiritually discerned. Those who are spiritual discern all things, and they are themselves subject to no one else scrutiny. So, guys, ko siya dali yung mga taong spiritual o dili spiritual. Natural, dili kasabot ang mga taong di good. Seryahe rin ng mga tao about God, kaya ka nang they don't care about God. Dili na makasabot. Because they don't care about God. If they care about God, makasabot sila. Wala na pasabot, kanili ta pwede. Para ako sa una, nante kauban sa una, nga member sa church na, pakunti sa naman. Kato siya, istoryahan, sa kung saan klaseng model sa sakyanan. Nabaho siya. Grabe kay, mamayang, nakapokus siya dito. So kung sa i-insultin, year ka mo sa nagawas, mga mo sa sakyanan. Grabe kay siya makakaba because maman to siya. So, kita po, kung spiritually minded ka, parang ilatag Diyos, makasabot kita. Pero kung dili ta spiritual minded, di kita makasabot. Nga naman, binuang na. Magtingan niya. Foolishness na. Naman sila katawag sa gift of God's Spirit. Kaya tagaan ka para mamudawat niya. Kaya sila, so tagaan nga, binuang na. Iba tayo, may magpagustado, may ikuan na. Di ta mabusugan na. Talagang in-encounter like that, no? Mga tao. If you're a magpagustado, yun na, may kasabot na brad. Pero di willing mo sabot. Dapat tayo igsuon nga, sa una, sa ako sa Giagda, magpagustado, tingin siya nga, basta mo gusto nang gamay pag ako sabot. So, ako rin nga po siya Giagda. Try nga. Take siya masters. At that time, Wibisto, nato siya sa UP. Kaya akong sugod mag-klase. Pero wala may mag-klase ako. So, ako sa klase, naamyo ka na rin. Sige, dahil mo pag-study. So, nag-try me. Wibis. Wala ko mag-expect nga, padya, padayon ba kayo. Sa previous na conversation, wapyan naging busy siya at the time. Pero, katry lang siya once. Hindi na kulintan. Nako na Azalea sa mga Lasites gabi, anong Friday. Ni-text siya. Unsa ko na kung oras libre sa Sabado. Ito yun, unsa kong oras libre ka sa Sabado. Ikaw ako agdong. Ako yung adjust yung schedule. Ito ang naghatag schedule sa mga study niya. Padayan rin, nang-invite pa siya. O karon,
Sila, they're part of the church. So, kung hindi ka spiritually minded, hindi ka kasabot eh. You don't care. Di ba? Bumuang na siya. Pero kung ikaw, you care, muto ka Ginoo, gusto ka na mas sakto yung paglasos Ginoo, then makasabot ka. Kung ano may pasabot rin po, hindi ka kasabot. Otherwise nga, ihatag ko mga pulos Ginoo. Ano na pumatay Bible? If hindi masabtan. Diba? So, wrong nga po na siya. Basta naman ka-pick up that verse to support the teaching nga total depravity daw. Meaning, what you can mahimo tungo sa sala. Again, next meeting, I'll show you, even back sa Garden of Eden, after nakahuman ang tao, diyan can prove nga mali, hindi siya total depravity. Atay mga verses next session na tayo. To prove, hindi na ako makaya tanan. But karoon mo na siya, kung ito natin issues and abuse verses, so usan na sila i-abuse or misuse. Pinaka mabasa ang nakasabot, nga ilang generalize nga, ang tao dili kasabot. Pero kaya, dili kasabot, ang dili spiritual. Parang mga tao nga, siguro, may pamato, kapag wala paki. Sa ako lang yung niya, katutubig soon nga, katinighanag, anong gabi kayo sa pagkit, pero knowledge about sa mga kanan. Isa ko sa istorya mo niya, model year na, pa siya. Parang, mga bibihan, acknowledge niya. Ano ito yan? No, kung kung kita, kung kita sa Bible, parang spiritually minded ka, naghan po kayo tayo masulti later on. Naghan tayo masata. In fact, the more I study the Bible, the more I see kung saan ikanindot ang planos nito, kung saan itudlo niya diha. Unang bayan-bay na sige nagtatangtang ng mga sayong na itong mga labis at itong mga congregations. So, it's a matter of going to the Bible and then, of course, ang Ginoo kay bawon ako ikaw willing ka mo understand. Natin sa kagsuon po na wala pang dito sa member sa church. So, nag-abot kami sa ka compound. Okay, siya, electrician siya sa architect na lalaki. Niya ako, messenger ko sa tracking sa babae. So, bisin compound kami. Na, track messenger pa ko, sa magulat ko sa una ko may cellphone. So, kung kita ko sa driver niya, at ko magkatang-atang niya sa plaza, at ko mag-deliver na dito sa tangatangan na, kaya 80s, wag kumantay nga pwede na tawagan, di ba? So, una, standby ko sa plaza para pagtibantayan pag sa simusok, paagi. Nga nang paagi siya. Kaya may telepono nga, tatawagan siya. So nga, wala ko may sugo, so na ako dito sa kusina dati. So, istorya ko about Bible sa katong mga katabang dito. Naagi siya. So, yung istorya ba? O Bible ba? So, sige, basa, di mo pasabot. Nagkala ko pala ka ba, naanas Bible. Kung saan yung pasabot, kung may magpasabot. So in other words, spiritually minded na siya. Diba? Kaya nagpasa ko siya. Kung pala siya kasabot, kaya ba pinag-guide, nagpasabot. So karon, ang ito po, nawagtang siya. Ay, dami. Ato siya sa bankhouse na. Pagbalik, hindi tayo Bible. Ito, New Testament. Ibasa siya, sige. Kung po siya kasabot, ito nga, kaya spiritually minded na siya. Diba? Nagbasa, ito magbasa. So, gamay na lang, masabtan dahil. In fact, eventually, alcoholic na to siya. Yan iputol na yung pag-alcoholic, 6 months yung mga kataint yan. Kaya nasulti ng hunuma. Sabot na sa pulos Ginoo. In fact, nasa congregation dito sa North. Dito ka na ito January 1. So, yan ang situation. Kung spiritually minded siya, kulang na lang na pasabot ba? Pasabot na niya actually dito. Pero kung tao ka na nga, kasi kung tao ko na yung versikulo, yung versikulado, kapitulado, nagigit mo care, kaya hindi spiritually minded, di nakasabot. Wala nang nagpasabot nga ang tao, dili hindi kasabot. Otherwise, di ka maghatag Bible ang Ginoo, kaya hindi kasabot. So, again, usali silang issues. Namoy lang yung makuha na at dugang ito, kasi namoy mga lindot na points based sa katong nabasa ka ron. Wala na ako ma-share kasi na maka-input sa mo. Or questions or comments. What if sabihin ng tao na wala sa personality niya or sa sarili niya na something, meron siya interest spiritually. Kasi di ba sa mo, kumbaga, choice ba yan? Or yung pagiging spiritual, yung interest mo spiritually is choice? Or it's in the blood? Or it's in the mind? Or in the heart? Or choice talaga, kumbaga naka-built-in na ba sa personality mo na maging spiritually, para nag-seek ka? Or choice mo na kailangan mo talaga na
na gawin to, though hindi ako ganong interested, wala sa interest ko. Like sa talent ng tao, merong talent ng tao sa math, meron tao sa art, kumbaga nasa na ba, nasa, kumbaga nasa nakabuild ba sa kanyang mind, yung mga ganun. The rest, hindi ko siguro na nakabilipid sa tao. Kung naraawin mo, even kanang walay, ang mga nasa nature, kita na mo, kung ba ka na, ang baba mo, musimba ka rin mga nagkukahoy, musimba kasi kung saan lang at nasa nature sa tao, kung siya, pero nalagi mga taong tapulan na dili na, of course, ang ubanan na nila is, sa ako nang observan is, dili sila mo care because, diba sa, may gustade, ma-expose ang lang mga gibuhat. Diba ako sila like, for example, naiuban nga, kasi ba gustade na, di kaya po magpabaptize ka naman, dili kabiya sa iyang bisyo. So, I believe it's the choice sa tao. Kaya naghatag yung tanan kung sa Great Commission, tanan ganun iba walihan. So, it's really for all. Pero ang tao, yan ang choice nga para ibang, again, kung sa mga naanda binatan, kasi ginagay gustade. Kaya kibaw siya na ma-expose niya. Kasi nga mabiyak sa iyang mga sayo. Kung naiuban nga, ganahan lang klaro ilang pasigino, musik sila kung sa eksakto. So, I don't know, kamo sa inyong tanang ni Soba, no? Mga kriba ito nga, choice gina sa tao. Obviously, choice gina. Kasi, kung ko natagaan, Bible, mabili, gidili. Okay, kaya, nabilang nga, binuang. Nabilang, di mo ito gino, samot na. Hindi siya kasabot. So, I don't know, mga kriba mga patanan, nga, it's really man's choice. Otherwise, kung nga na, then, ang pura dipili na das gino, pura ikaw, hindi ka tagaan ako ng di ka spiritual-minded, ikaw spiritual-minded ka. Kasi nagkapo na sa restoration, langit ka, impierno ka. Diba? So, sige, next na to, kining John 1, 12-13, may ato tanawang karon. Based niya, di ka no? Calvinism also maintains that because of our fallen nature, we are born again not by our own will, but God's will. So, kung itong nagpabaptize mo, dito yung kabubuton. Kabubuton ko sa Ginoo. Magrita na, nagpabaptize ko kay, nabaptize ko, okay ba ako, Ginoo? Or kita gini, decide. Pagdating, nitabo ba na sa inyo? Ako, hindi raw ganun nga, nag-study niya ito Amerikano, no? Kasi, when are you going to be baptized? Yung mga ko, I have to read the entire New Testament first. Kaya feeling ako sa naman, nailan ko ba sa previous na akin. So I have to read the entire New Testament first. So ako ginagi, basa tanan, wak maginig. Sayo magid. So mo to nga, nag-abot kami sa CR. Dito sa CR, gano'n sa uptown, dati, big sa una. Nag-abot kami. Ako sa inan, I want now to be baptized. Ubag niya, what if your parents disown you? It doesn't matter. Isa tayo gabuot. Ang Ginoo, ako. Ikaw mo, nabaptize mo. Kasi mo ito, inyong kabubuton or huwag mo kasabot, kasi naabot lang mo dito. Ipugos mo sa Ginoo. So, ilang ikamit siya, aron lang yun nga, kinahin ang tao. So, nabunagin ka, dili mo kabubuton, kaya iya to sa Ginoo. Before tamo sa verse, kasi may storya niya na. Ha? Nabilib kita, tanan rin, baptize na ta. So, tabong ko gilas yung hula nga, hibong na lang mo, mabaptize mo. O kamong gilis mo, nag-decide nga, magpabaptize mo. Kaya dili man ko no, may arong will, tos Ginoo, iyato ka bumuto nga mabunagin ka. Nga there's wagi option ng tao. Gibutan mas Ginoo nga, ikaw, mabunagin ka. Sige, baptize ka. If you think about it, kadal ng Great Commission, taro ay conditional, di ba? So, go into the whole world and proclaim the gospel to every creature. Whoever believes the gospel and is baptized will be saved. Klaro na. But still, di ka to, di na tanawag, kaya may baptism, allergic na sila. So, let's see the verse. Kaya, muna siya, but to those who did accept Him, He gave power to become children of God, to those who believe in His name, who were born not by natural generation, nor by human choice, nor by a man's decision, but of God. So, parang diyan po, support sila ng teaching, ha? Pagkatayanan na kayo. Kaya na, basa ka na may putang verse na, basahan mo yung ato, tawat na ta.
without even understanding. Kaya verse 12, memorado makanin nila. Basta dawat lang ka, isang pagi, isang kamot, altar call, or sinner's prayer, dawat lang ka, anak na ka sa Diyos. Pero even then ka na concept, mudawat ka. So kasi nagbuotan na, manidawat ka, ang Ginoo o ikaw. Diyan pa lang, di ba? If you think about that. Diyan pa lang dahil sa pagdawat niyo, but to those, so that's condition. Katong midawat, itagaan niya o gahong na mahimong anak sa Diyos. So, di ka Ginoo gyapon mo yung nagbuot anak. Kaya yung katong midawat, kung di mo pa Ginoo nga, apang katong kitagaan, diba, kitagaan, so Ginoo nga naghatag na. Kaya nagdawat man. Kita nyo nga, nagdawat man, katong midawat. Muna atong sabtuloy siya, ang context niya. Balik ta sa verse 10 ani. So, si John, hisgot siya nga, in the beginning was the Word was with God, and the Word was God. Everything that existed was created by Christ in the Word. Nga, pag sa verse 10, he was in the Word, referring to Christ, or the Word. And the world came to be through Him. So, ang kalibutan na mugna tungod niya. But the world did not know Him. So, wala makaila ang kalibutan niya. Mula sa Old Testament, si Craig Bagolbol, ilang item si Christ niya sa kibaw. So, namatay si Fred Stalin na. Next, He came to what was His own. So, makita na ito na niyani siya sa iyang kaugalingong katawhan, Israel. So, ang Old Testament ng Israel, katawhan na ni Christ actually. Wala maili si Christ. Wala siya maili. So, nana siya sa kalibutan, kasi nagbuhat ng kalibutan, pero ang kalibutan, kailan niya. Pero, He came to what was His own, iyang kaugalingon, but His own people did not accept Him. So, iyan na ganing katawhan na, wala mo dawat niya. So, kasi nagbuhat ito, wala mo dawat niya, iyan mo ito katawhan. See? Kita na ba? Ang iyang mismong katawhan, wala mo dawat niya. By the way, kiling mga verses na balik to the next time. For example, irresistible grace. Pwede mo na magamit. So, some of the verses, pagbalik-balik rin sa other parts tulip na doctrine. So, mayari siya sa iyang, mayari niya ang katawan, pero yung katawan wala ang dawat niya. Kaya kiling isulat ni John, mura generic, ito lang iyang preface, sa bilagdan ba? Kaya chapter 1. Okay, later wala, chapter 2, wala, chapter 3, parts of chapter 1, hindi na preface, kaya si Christ na to-baptize, John 1:29. Pero, initial preface lang, yan di say-say kung di ka sa sinugdanan, itong pag-create, and so on. And then, hari siya, itubuhan sa nato. So, muna siya parang summary. And then, in general, at that time, isulat si John, nakita niya ang mga katawan ng Israelites, hindi mo dawat kay Christ, hindi mo tuho kay Christ. Ang pagdawat niya itong hindi mo tuho. Kung nga, hindi ka mo tuho, so, sige lang sa pangitag sa iyo ni Christ. So, hindi mo tuho. Muna nga, hindi ko dawat ni Kristo. Kaya, hindi mo tuho ni Kristo. Nga, mga to, ang kanang worship niya, katong tuho niya, maminaw din niya, idrisado. So, verse 12, but to those who did accept Him, so katong maminaw niya, He gave the power to become children of God. It's still the power to become children of God. Although, ilang iba, memorize na siya, nga mudawat ay isa kamot, na hindi nakaanak sa Diyos. But it's still the power to become, or the right to become children of God. Hindi pa siya actually nahimot dahil kang anak sa Diyos. Kaya katong maminaw ng God, kapag maminaw mo sa akong study, diba, dito niya, dadayon. It just gives you the power nga naman. Kaya you are being led to, kung sa'yo yung mga aming buhaton, kung sa'yo sa'yo, kung sa'yo dapat yung buhaton kamaluwas. So, bakit? Power mo pala kay Christ. Katong maminaw niya, eventually, mahimong iyang katawan niya. Parang nahimog yung anak sa Diyos pa. Kaya kasagara, iyahanap tayo katawan in the first place. Ang Hudiyo, iyahanap ng katawan in the first place. Pero, ang yan na mahimong anak sa Diyos, hindi ito na anak sa Diyos. Kaya naman, anak ko sa siyawa at this time, kaya miyawa ko lang isunod. Diba sa John 8:44, siya, you belong to your father na David. So, katong mga Hudiyo, supposedly, iyang katawan, yun siya, you belong to your father na David. Kaya inyong, siya gusto niyong buhaton ng desires ng amahan. So, diri, kung siya nga, akin nga, ingat rin, himong children of God, out of those katong mga iyang katawan mismo, na nangyari, ang katong naminaw, katong dawat, kung kayo na igahong ang mahimong anak sa Diyos. Kaya ito rin, mahimong silang, follower of Christ, Christian dyan. Kung hindi maminaw, what is a chance to become? Or the power to become?
Just like itong example ko sa una, ako yung ka master students. Ako lagi, kung kayo study, ako sa outright yun nga, no. So wala siya chance to become, ano, yung duha, tulo, padayon, ang usa, medyo din niya mabiyaan ang katong strong kaysa sa Catholic, hindi na daw na baptism. So, nunong siya, but the two, usa, born again, ang usa, seminarian, usually seminarian, na-baptize ganit. So, kinihatag, may nag-chant maminaw. Diba? So, kung naka-invitation, yung dawat niya, then, kung palayan niya siya, nakong-chance na mo siyang anak sa Diyos. Pero outright yung hindi maminaw, parang hindi mo dawat, one straight chance. So, mga siya, the chance, the power to become, but hindi ka na mo nakaanak sa Diyos. Okay? Kaya, yun na, hindi mo tawhan na, kung children of God, anong kitawag si children of God? Kaya nga, we were born not by natural generation. So, i-emphasize lang yun dyan, na lahi na klase ni siya mga children, hindi physical na children. Diba? Not by natural generation, nor by human choice, nor by man's decision, but of God. So, to test of example, not by natural generation. In other words, through conception, o may natural generation. Hindi na siya kayo naman, nagkong nabuto sa daan, na himong child of God. So, hindi kita natural generation o ng pagkatao. Nor by human choice. So, pinipasabot niya, hindi mo itong pagpanganak, that's human choice. Ngayon naman, na yung mga piyayon niya, yun na, di ba sa mga nakaroon, kaya medyo, mga anin pa, hindi pa takabuhi. Diba na, mga desisyon. Literal sige, mga nakata. At yung mga members of church nga, for several years, once na anak ko sa akin, ilang desisyon nga, later na mga anak. Pag mga anak, gusto ng mga anak, magbugay pa yun, kaya na-affected na silang itong tumar. Pero naka-anak naman, pero later na. So na, kaya sa mga kasabot rin nga, kanang nga pagkatao, human choice na siya. Ang tao nga nagpili kung mga anak o dili. So, dili na mga children of God nga kasabot diha. Okay, so, dili ito siya yung diha nga, not by man's decision but of God. So, karang yung man's decision, again, referring to katong mga anak pa o dili. So, iyang i-discuss lang ang unsa lang children of God. Dili physical na children, but katong like sa Galatians, wala ko butang dali, nga diya sa baptism, nahimo kang anak sa Diyos, pinagis pagtuo, ang tanang nabautismohan, kang Kristo, nagsulob na kay Kristo. So, moto dito ang inyo na child of God na ka. So, ikaw gyapon ang mag-decide. So again, kining mass decision dali nga inyo na parang ang Word of God. Yes, because spiritual nga na birth na God, dili na siya. Ang kasabot diba, children of God, dili ang physical na child. So, ang mga physical na tao, hindi man decision na. But this one, the Word of God na ka. Okay? Inong ibuhat ang pa sa Ginoo. Yung gusto. Yung gidawat pa. Yung gidawat ka, actually, may mga anak sa Diyos. And describe niya kung sa anak sa Diyos. Hindi ka naturally born. Pumili, ito, born of God siya. Born from above. So, sa chapter 3 yan born from above. Chapter 3, verse 3 to 5. Especially verse 3. Kaya, ako may bakan, kaya, again, si Mingli, no? Kaya, support din sila verse, mga nabunag din ka, hindi mong desisyon. I doubt kung kaya mo nga, kung saan mo ito na-baptize mo, o kung di ba ako na-baptize mo, kung ikaw mo decide nga, Brad, mag-schedule nag-baptism, na-baptize na mo. Is that God's decision or your decision? Diba? So again, na-misuse na nila verse. Na may mga comment, na may i-emphasize, kasi napakadugang ninyo mga insights para gaghan ang mga tubag sa ila. Okay, gato. Possible po yan sa John, nung isinulat niya, parang 90-80s na matagal na siya. So, yung sinasabi niya dyan is tungkol na doon sa mga Gentile na naging anak ng Diyos. So, hindi sila naging natural, hindi sila doon sa Israel. Pwede rin. Yeah, pwede rin. But dito is, ang connection mo sa verse 10 is, He came to His own, but His own people did not accept Him. But to those who accept, so malamang ang mga Jews to siya na
in context, no? But it could also be, no, na pwede sa mga Gentiles na hindi sila mga physical Israel, but tungkol sa ilang decision, but still lahat of decision na born again. God only provided a way. Nagtagas lang chance para pwede sila. Kaya supposedly, ibawat ang katawas Ginoo, Israelites ko ba? But then, i-extend niya salvation to the Gentiles. But the Gentiles, dapat napag-apon sila yung napag-apon decision. In fact, later on natin verse si Paul mismo na siya isulti. So, sa next na to, 30. Hindi siya napunta na ako ng John 6:38-50. Right? Taas niya siya, but we'll be done after this. So, hindi siya, yung faith is the word of God. So, batong nagpagtutong ka, Ginoo, may lihok sa imo. Hindi ikaw, so, kung wala kayo pagtuo, wala kang lihok ang Ginoo mo. So, unfair lagi. Kung ang katulad yung lihok as Ginoo, wala na ipagtuo, ang katumula, wala. So, muna ang concept sa ilang total dependability. So, again, karon verses lang ta, next meeting, I'll show you some verses na klaro kayo. Even again, dito palang daan sa Garden of Eden, right after nakasalaan tao, disprove na nato niya natin verse na next meeting. So, arita sa akin in John 6:28-29. So, ano na ilang verse? Then they said to him, what must we do to perform the works of God? Jesus answered them, this is the work of God, that you believe in Him whom He has sent. So, mura nga po sakto, no? Buhat sa Ginoo ang pagtuo. Faith is the works of God. Kaya siya, this is the work of God, that you believe in Him who has been sent. So, it's that you believe in Him. In other words, nagibuhat ang Ginoo, aram mo ito? Hindi kaya ang Ginoo, mao'y dito para ninyo. Diba? Lahi man na siya kung ang Ginoo, may ito para ninyo. Pero nagibuhat ang Ginoo para mo ito ang tao. Inara na sa tao lagi. So, choice na po na niya. Okay, rin na balik na sa verse 22 to give us a background. Verse 22, the next day, the crowd that had stayed on the other side of the sea saw that there had been only one boat there. They also saw that Jesus had not got into the boat with his disciples, but that his disciples had gone away alone. So may lang na background, no, ha? Ay mga tao nangita kay Kristo. Yung tatalo ko si Kristo sa red boat dito. So, sige, verse 22-23. Then some boats from Tiberias came near the place where they had eaten the bread after the Lord had given thanks. So, para siya, ang context namin, si Christ nagpakaon na ito 5,000. Doon ako, dito sa nagulat. So, anyway, so when the crowd saw that neither Jesus nor his disciples were there, they themselves got into the boats and went into Capernaum looking for Jesus. So, nangita sila ni Jesus Christ. Pero, kung sa may purpose, ganun nangita sila. Okay? 25-26. If they found him on the other side of the sea, he said to him, Rabbi, when did you come here? Kung saan ka na po very, natutulog. Jesus answered them, very truly, I tell you, you're looking for me not because you saw signs, but because you ate your fill of the loaves. So, sutihan ko sa laro, kinita na ako kung kaya kita ang sulagro. Pero mo kay nakakaon mo. So, again, mga itong Christian. So, diri palandaan, nakita na to nga, naghimo nagmilagro si Kristo, imagine, pila na to ka-loaves, pila kong isda, nakapakaon 5,000, kunya pila pa ka-baskets ang sobra. Di ka mutuo, makana siya, di ka ordinaryo, di ka tao. Dapat mutuo na sa atong milagruha. Science, milagro na. So, muna, prangkahan na ni Kristo. So, tiyan ko sunod, nangita mo na ako, dili kay, nakita mo itong milagro, kung bituo mo ito. Kung dili, nabusog mo. So, giprangkahan sila ni Kristo. So, dito lang daan, nakita na ito, ang tao, itong mga nakanilo, wala mo tuo ni Kristo. Nga, itong milagro ta, ibuhatan sa Ginoo para mutuo sila kay Kristo. So, ito yung works of God, katong milagro, at ipakaon ang dagdag kayo out of few, katong piece of loaves of bread. Kaya napaidaghan mga extra, which is, hindi mo ma-explain. Because how ba mo explain scientifically? Imposible kayo. So, ipakita nga, God can create something out of nothing or out of little things. Diba? So, di pa lang dapat tutuo na sila. Nga, yung requires, kasapag this Christ, kapasal is kasi kasing tao. Kaya di na. Hindi nakita mo na ako, kaya nakita mo sa saan, so tutuo mo ako. Nga, nabusog mo. Kaya na, verse 27. So, verse 27, do not work for food that perishes, but the food that endures for eternal life, which the Son of Man will give you. For it is on him that God the Father
has set his seal. So, dire, tingnan sila. Ayaw mo pag, diba, grabe mo ito ilang pangnikamot na makita ng Kristo kaya wala makakaon. Sa iyo mo work na klase nga po, padunod na, katong food nga mo, lahutay yun sa eternal life na ihatag sa anak sa tao ninyo. Nga, okay, it is on him that God the Father has set his seal. So, ipakita niya ba nga, ipadala siya sa Father, na siya, kahit mo ang ginoon, nagyang timailan, para mutuo sila. Sumunod sa 28 and 29, so they said, matubag na, so may buhato mo to perform the works of God. Okay, sa do not work for food na mo perish, but food na mo last for eternal life. So, matang yun ni Kristo. This is the word of God that we believe in Him whom He has sent. So, naghimo ang Ginoo daghang mga butang para sila mutuo. So, dili ang Ginoo mutuo para nila. So, kung si mga sa top, before tayo continue sa therapy, at so that's Acts 2 verse 22 to 23. Anyway, sa Pentecost siya, no, when Peter preached the gospel for the first time, pag-address niya sa mga Israelites, may niya. You that are Israelites, listen to what I have to say. Jesus of Nazareth, a man attested to you by God with deeds of power, wonders, and signs, that God did through him among you, as you yourselves know. So, makita na ito dire, na ang works of God na agad. So, ano to? Si Kristo yan, ipahimog daghang mga rahong, mga dibulungan, mga... Basta, sa gibuhat sa Diyos, tinaagi ka niya. Para, di ba? Hindi pare si Christ, para mutuo sila niya, daghang kay gibuhat ang Ginoo. Aron sila mutuo. So, dili kay ang Ginoo mutuo para nila. Diba? This man handed over to you according to the definite plan and foreknowledge of God, you crucified and killed by the hands of those outside the law. So, muna yung hindi agad hindi mo ang milagro, kamo mismo na sa'yo, inyong ipapatay. At wala, sumala kung nasa, plano na das Ginoo, aside ang Ginoo na. So, ito, ipakonsensya lang sila ng Diyos. Mga mo man, hindi mo mga milagro. Alos na mutuo, pero wag na mutuo, ilan ang ipapatay. So, kailan, no? Ginoo, nag-imo og daghang mga milagro, aros lang mutuo. Pero sa intabo, ilan ang ipapatay. Okay? So, nakuha na niyo ang point. Ang Ginoo, nag-imo og itong works of God, katong mga milagro, aron sila mutuo kang Kristo. Next, Palitas John 3:11, no? In Christ, very truly, I tell you, we speak of what we know and testify to what we have seen, yet you do not receive our testimony. So, nagamisulti si Christ, pag matuod, hindi ka padala sa samahan. Pero yun nga, you do not receive our testimony. And if I have told you about earthly things, and you do not believe, how can you believe if I tell you about heavenly things? So, makita ito, history of belief. Pero isang to. So, di ang kinibutan na ito, sa mga lamit ng mga butang, doon sa ito. Next, verse 13. He said, no one has ascended to heaven except the one who descended from heaven, the Son of Man. Kaya emphasize na wala pa sa akin ito, yun ay daog. Okay? And just as Moses lifted up the serpent in the wilderness, so must the Son of Man be lifted up, that whoever believes in Him may have eternal life. So, being lifted up, namatay niya, resurrect, that's a great miracle. So, mutuo ng tao, that's the word of God. Work na ito sa Ginoo, mutuo, imagine na, namatay na banhaw, pero sa ito sa hindi niya po na mutuo. So, din ang Ginoo, maway, ito pag-nila. Naghimo lang Ginoo, mga works, ang tao mutuo. Para ba? Any questions? Gani sa verse 16, isa yun. For God so loved the world, so raso na kung ano, naghimo siya mga milagro, aron mutuo ang tao, no? Sama ko naman Moses, nag-lift up the servant, si Christ to be left up. Yun na, aron mutuo, na for God so loved the world, that He gave His only Son, so that everyone who believes in Him may not perish, but may have eternal life. So, klaro yung everyone who believes in Him, hindi kaya Ginoo totoo para nila. Santo say, they keep on using this verse. They keep on using this verse. Memoryado nila ni. Kaya nga ngayon na po sila, Ginoo rin ito. Klaro mo rin nga niya. Ipadala si Kristo, aron lang itong tao, nga ginagamit siya ng tao, kaya Ginoo, di ko mas kalimutan. Nga, ngayon siya, ihatag niya itong anak, kahit itong totoo, kaniya, minaperes pa sa ito. Sa klaro nga, ang Ginoo, naghatag lang o mga butang, aron ang tao mutuo. Dili kaya ang Ginoo mo'y mutuo para sa tao. Or ang Ginoo, yang liho ka ng tao, sige ikaw, tuo ka. Dili siya nga na, ay kadugang. Pinamutana ko niya, Sir Bob, kay
na-mention man galing na nung choice siya, and then God knows our heart. So, nang tanong ko dito, kana bang imong heart ba being right towards God, towards the word, o being wrong, bate imong heart, is it also by your choice? Diba kanina siya nga kanang dili daw innate sa tao nga kuan ang heart, kanang bate ang heart, kay in the first place tanan gitagaan man o kuan opportunity sa Ginoo nga maluwas. Kuto ni ask ko niya, how about katong si Pharaoh nga giharden man sa Ginoo iyang heart, so what in a way wala siya natagaan og choice. Kung sa salvation pa, kay nakita mo sa Ginoo nga dili right ang iyang heart, kay giharden pa gyud sa Ginoo iyang heart, so wala siya natagaan og choice in that way, or wala siya natagaan opportunity in that way, kay naharden gyud sa Ginoo ang iyang heart. Kag ingana ko sir ba, unsay nakaka-bad sa heart sa tao, naging anak bitaw. Okay, akala kung about Pharaoh ba, discuss ko na ito na actually, later part. But, yeah, diba mo tanay plano ng Ginoo, and then, igamit lagi siya o mga tao po na, para Ginoo, ma-execute yung plano. Parang kasi patay po, patay ni Christ. Ang yung igamit ko, pero kung wala ipan ba? Pero actually, that's part of God's plan. Pero eventually, kung ikaw, so, kung matter how bad your heart is, kung mo baligid ka, dapat po mga. Peter is an example. Migraine mo nga. Kasi kung sa Ginoo, kita mo, paano uban mo? Kapag sunod na sa dito. Kita sa ikin, sunod ko ba na? Kung ilan na tawa na. Kaya atong namatak siya. Kung pag-realize niya, pati nung guula. Pero unlike Judas, nakarealize mo ito sa Judas kay sayo. Pero naghikog siya. Kung ay sayo ni Judas. So, kataw pwede dito sa Judas yun nga. Mo, kaya diba, ibalik ko niyang kwarta nito. Pero wrong lang yung decision. So, ang kuan niya, sir, although na-save na ka, there's still a tendency, para dili should imong na, dili na ma-wrong imong heart, but there's still a chance, or na ma-wrong imong heart, but another chance to turn it around. So, murag, dili should sakto ang, because I murag na-implant ko sa akong mind, sir, before, na once na-save ka, dapat right na yun imong heart towards sa Ginoo, and less likely na ka to sin consciously, kay na naman sa discernment of what's right and wrong. So, in a way, with Peter, possible gihapon yun nga makuan jud ka, not right imong heart towards sa Ginoo, but again, may chance to correct what we have. Yes, exactly. No? So, kumita mo, magsigitag tublo dire, garage dire, because naging possibility nga, no matter how strong you are, kano pwede mawa. Kaya, pero kung mabalik ka, accepted ka sa Ginoo, kaya mabalik ka. So, naaragya po ang decision sa tao. Like the prodigal son, niya decision na mabalik. Kaya nakarealize siya. So, parang naaragya po sa tao. Hindi tarubok ka, dito ka, tadas Ginoo, dito ka, ano. Anyway, thank you for that, ano, matay oras. Kung padayon na to, just so listen to him, what sign are you going to give us that we may see it and believe you? So makita na ito, nahuman na kaon itong 5,000 na pagkaon ba, wak sa muto. So paano ni Kristo nga, wak mo mamita na akong tungod kay, nakita mo sa ginagawa, ito mga to. Kumita mo kay nabusog mo. So muna yung isa, sa mga buhaton, ang tuwag mo. So what work are you performing? So our ancestors in the manna, in the wilderness, as it is written, He gave them bread from heaven with. So then Jesus said to them, truly I tell you, it was not Moses who gave you the bread from heaven, but it is my Father who gives you the true bread from heaven. So yaga po yung emphasize yung tuong nako ang ipadala sa langit sa bahan. For the bread of God is that which comes down from heaven and gives life to the world. So yung emphasize pa kung sa Christ. So bigyan po sa mutuo. So, again, nag-provide na Ginoo, kung yung works of God, kasi yung nag-provide para mutuo now. Pero namatay choice, muna sila di sila mutuo. Nga po. He said to him, Sir, give us this bread always. So, gusto sila makaon. Jesus said to him, I am the bread of life. Whoever comes to me will never be hungry, and whoever believes in me will not be thirsty. So, padayon na marami mo, hindi na ako i-shortcut ko lang ito, he left. Yan yung si Christ, kamusta? Hindi mga pasok. Kamusta? Niyasan mo? Yung Peter, asan mo kayo you have the words of eternal life? So,
gamay rin yun ang ito ni Kristo. Kaya narita sa akin, katong ako yung nagbuhat ang Ginoo, pwede siya totoo. So ang Ginoo nasa gibuhat para totoo. So sa Paul ang nagwali dito sa mga Hudyo. Kaya nga, no? Therefore let it be known to you, brethren, that through this man is preached to you the forgiveness of sins. By him everyone who believes is justified from all things from which he could not be justified by the law of Moses. So muna Paul, yan ang giwali ang gospel for the first time. Giwali na niya, pero di pa niya po sa totoo. So, i-anticipate na ni Paul kung sa next verse, 40 and 41. Beware, therefore, lest what has been spoken in the prophets come upon you. Nanay isulat daw sa Old Testament pa, mga prophet. Behold, you despisers, marvel and perish. For I work in your days, a work which you will by no means believe, the one year to declare it to you. So, klaro no, ang Ginoo buhat of something ang natutuhan, pero ang tao di totoo. So, dili gid ang Ginoo mo totoo para sa tao. Pagbuhat pa siyang mabutan, para totoo. What I mean, this is the words of God that you believe in Him. So, katong ipagbuhat na dito, para totoo ang tao. Dili ang Ginoo mo yung totoo para sa tao, dili ang faith is the working of God. Pero bang siya ay totoo ka tulad ng Ginoo ni Mihok nimo. So, ang Ginoo naghimog mga butang aron ta totoo. So, kanang resurrection, so okay, ang resurrection ni Jesus na previously. Imagine, nabanhaw niya sa kaglangit. So, dapat totoo na yung kana, pero saan? Hindi ka totoo tao. So, naging nanadaan mo diyo, magbihol, kasi ka mo'y maigo, mabantay mo. Kasi ka mo ang maigo sa gisulti ng last prophets. Hindi mo siya work in your days that you will never believe. Bisan pag na gisulti niyo. So, klaro nga po nga, ang Ginoo nagbibo something, aron na ito ang tao. Sarap, klaro na, no? Next, aron na sa atong reflections. So, again, ang atong manduho, tulong ang verses atong tanaron, misuse na verses nila to support their doctrine of total depravity. Nawa, dito may nahimo ang tao. Kaya binuuratan na yung nagkanta. Atong title and destination. So, reflection, we believe that God has to predestine us because we cannot choose or desire God. Ano din ka tamutuan na? May lahat itong doon. Dito na takapili, di ka desire God, therefore He must predestine. Pili o nakadaan sa Ginoo. No, was it God's decision that we were buried with Christ in water through baptism? Or it was just God's provision? Right? Kita mag-decide. Pagiging tao sila yung mga nabaptize mo pa ito? Ato gitang decision. In fact, Google pa mo decide ang tao kung saan mapabaptize. Nakiuban yung istorya, Google ngayon, taas ang study, wakto nga mapabaptize. So, ilan ang decision? Ginoo nag-decide na ang mabunagin ka. So, again, Kapulinan 10:12, strong ang ilang application. Next, we believe that God will believe for us in order for us to be saved. Ang Ginoo niya mabuhat, mutuo para nato ang pangluwas, wala na sa Bible. Hindi mo ang Ginoo maputang aron ka mutuo para natin basis sa ato pagtuo. Pero wala sa inyo siya mutuo para nato. Okay, so diyan na ako to. Salamat mga kaibigan.